How I wish na siya'y nakahiga dun sa ICU at nag-aagaw buhay. Namang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi mapigilan ni Giselle ang lukso ng dugo na nararamdaman niya dito kay Justin, na nagmamasid sa kanya. Ano kaya ang magiging papel ni Justin sa abot kamay na pangarap? Siya na nga ba ang anak na pinamigay ni Giselle dati? Alamin natin sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Sa loob ng Apex, dumating ang isang babaeng morena at matangkad, at agad itong lumapit kay Annalyn para itanong kung siya nga ba ang illegitimate daughter ni RJ Tanyag. Dito nga ay kinagulat at nagtaka si Annalyn kung bakit alam na alam ito ng babae. At hindi nga daw ito kilala nitong si Annalyn. At ngayon nga lang niya ito nakita. Lalong-lalong nagtaka nga itong si Annalyn nang tanungin nga siya nitong si Justin kung bakit mag-isa lang siya na nagbabantay nga dito sa ospital at kung nasaan ang not so good na si Zoe. Agad namang sumagot si Annalyn na hindi nga daw niya alam kung nasaan itong si Zoe dahil ilang araw na nga itong hindi nagpapakita sa kanila. Lalong-lalo na nga ang ikinagulat ni Annalyn nang sabihin ni Justin na kilala niya si Don Pepe at magkakilala sila nito sa US. Sa dami nga ng tanong nitong babae na si Justin ay isang tanong lang ang tinanong ni Annalyn kung ano nga ang pangalan ng babae. Pero ngumiti lang ito sa kanya at umalis. Dito nga ay hindi na nakapag-usisa itong si Annalyn at tanungin kung kaano-ano nga daw ng babaeng ito si Don Pepe. At kung paano nga nalaman ng babae na si Justin na nasa ospital nga itong si Don Pepe. Sa kabilang banda, nagkasagutan si Giselle at RJ dahil sa ginawa at pagbibintang ni Giselle kay Zoe, na may kinalaman nga ito kung bakit nahulog sa bangin si Don Pepe dahil sa ebidensyang nakita nilang sapatos. Kaya napagpasyahan ni RJ na wag muna silang mag-usap ni Giselle dahil hindi niya alam ang gagawin niya kapag may masama nga daw na nangyari sa anak niyang si Zoe. Lutang na naglakad naman si Giselle sa hallway ng Apex at sa hindi inaasahan ay nakabangga siya ng babaeng may hawak ng kape at natapon ito. Sa una ay nagalit pa ang nabangga niya, pero nag-insist si Giselle na babayaran na lamang niya ang natapon na kape at siya na ang bahala na maglinis nito. Pero hindi ito tinanggap ng babae dahil kasalanan din naman daw niya dahil nagte-text siya habang naglalakad. Dito nga ay nakita ito ni Justin at lumapit ito kay Giselle para pagsabihan na kung sa US daw nangyari yung pagtapon ng kape ay paniguradong makukulong itong si Giselle. At kung hindi man daw makulong, ay maaaring magbayad si Giselle ng milyon-milyon para sa damages. Takanta-taka naman si Giselle dahil bigla na lamang dumating itong si Justin at biglang umalis pagkatapos siyang sermonan. Pero tila magaan ang loob ni Giselle dito, na parang nakakaramdam siya ng lukso ng dugo. Samantalang, dumating si Moira sa Apex at agad itong hinarang ng gwardya dahil pinagbawalan nga na pumasok siya sa Apex. Pero pinagpipilitan pa din ni Moira na pumasok. Biglang dumating si Giselle at narinig na kailangan kong dalhan ng pagkain ng anak kong si Zoe. Kaya agad sumagot si Giselle na I don't think kailangan mo pang dalhan ng pagkain ng anak mong si Zoe dahil hindi na siya little girl para dalhan ng pagkain. Sumagot naman si Moira na alam mo, kahit ilang taon pa ang anak ko, she's still my baby. At alam kong hindi mo maiintindihan yon dahil pinamigay mo nga pala ang anak mo. Laking sampal kay Giselle ang mga binitawang salita ni Moira. Dahil hindi naman daw niya sinasadya at hindi niya kagustuhan na ipamigay ang kanyang anak. Habang si Justin naman ay patuloy na nagmamasid sa pamilya Tanyag, lalong-lalo na nga dito kay Giselle. At ibinalita niya nga ang natuklasan niya sa kausap niya sa cellphone at sinabi niya nga I wish siya na lang ang nakahiga doon sa ICU.
Grabe nga ang galit ni Justin dito kay Giselle. Siya na nga kaya ang anak na pinamigay ni Giselle nung siya ay dalaga pa? Kaya ganun na lang nga ang galit nitong si Justin dito kay Giselle na hiniling pa ngang si Giselle na lamang sana ang nakahiga sa ICU at hindi na si Don Pepe. Samantalang, ito ngang si Lynette ay hindi na nakakatulog ng maayos dahil sa nararanasan niyang trauma nang i-hostage at dakipin siya ng mga masasamang tao ni Moira. Kaya naman lahat na lang ng kilos at naririnig niyang tunog sa paligid niya ay kinatatakutan niya na. Papayag na kaya si Lynette na magpakonsulta sa psychiatrist dahil sa lumalalang trauma niya? Samantalang, sumalubong naman itong si Lyndon kay Annalyn para kamustahin kung kamusta ang pakikipag-usap ni Annalyn kay Don Pepe sa ICU. Pero iyak lang ang unang naging response nitong si Annalyn kay Lyndon dahil hindi din nagre-response daw si Don Pepe sa pakikipag-usap ni Annalyn dito. Dahil sa iyak ni Annalyn ay hindi mapigil ni Lyndon na maawa at to the rescue nga itong si Lyndon dito at niyakap si Annalyn para i-comfort ang bigat na nararamdaman nito. At ramdam niya nga din ang pagod nitong si Annalyn sa mga nangyayari sa pamilya at buhay nila. Hanggang kailan kaya ang magiging tampuhan ng magkapatid na si Giselle at Robert nang dahil kay Zoe? At sino kaya ang unang magpapakumbaba sa kanila, alang-alang sa may sakit na si Don Pepe? At ano kaya ang magiging papel ni Justin sa abot kamay na pangarap? Magiging kaaway kaya ito ni Annalyn? O simula na naman ito ng away at walang humpay na stress sa abot kamay na pangarap? Abangan nga natin ang mga susunod na kabanata sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.